So, yun mga pare ko good morning nga pala. At nakasingit na naman tayo na magkaroon tayo ng oras para magbablog. So, actually ito ay isang pang limang vlog ko to, fifth vlog o fifth episode. Meron kasi akong natanggap na katanungan sa kapwa nating magmamanok. Actually, yung tanong niya, napakaganda ng tanong niya kasi tawag dito, marami rin talagang nagkakaproblema tungkol sa katawan ng manok. Ang tanong niya kasi sa akin mga pare ko na kung paano daw pakapalin yung manok kasi bumisita siya dito, nagtataka siya dito sa mga manok ko bakit daw ang kakapal ng mga katawan o ang gaganda daw ng mga katawan. Actually marami kasing factor dyan mga pare ko kaya naisip ko i-vlog na lang din para sa mga namumroblema naman tungkol doon sa katawan ng manok ng yung alaga nila, kung paano pa kapalin o patabain ay makapagbigay naman ako ng kaunting tips naman kung bakit makakapal yung manok ko dito, maganda yung katawan, tsaka kung paano daw ginagawa. So yun mga pare ko, samahan niyo ako mga pare ko kung paano natin gagawin mga pare ko, i-share ko sa inyo kung paano. So yun, welcome back mga pare ko. So yun na nga, mabalik tayo doon sa katanungan ng ating kaibigan na kung paano daw pakapalin yung katawan ng mga manok. Para sa akin mga pare ko, marami siyang factor mga pare ko kung paano pakapalin yung katawan ng manok. Kasi hindi lang naman yan sa pagkain, hindi lang naman yan sa vitamins. Kasi meron kasing tatlong factor mga pare ko para sa akin kung bakit makapal yung manok o makapal ng katawan ng manok. Para sa akin mga pare ko, unang-unang factor dyan mga pare ko ay yung pagpili ng materialis mga pare ko. Kasi para sa akin, kaya hihalin tulad ko sa manukan ko, bakit makapal yung katawan ng manok ko? Kasi the way ako mamili ng materialis mga pare ko ay sadyang talagang yung buto talaga, meron talagang buto mga pare ko o makapal na talaga silang sadya. So ibig sabihin nun, sa pagpili pa lang ng materialis ko ay mga heavy bone na meron talaga silang katawan o buto na masasabi natin, kasi malalaman naman natin yan mga pare ko na paano mamili ng magandang katawan o magandang buto ng manok, lalo na kung sanay ka na sa pagmamanok, especially sa mga nagbi-breed. Sa mga hindi naman sa mga baguhan naman, malalaman nyo yan base sa hipo ng katawan ng manok na mapipil nyo kaagad na nandun kaagad yung buto niya, yung balikat niya, tawag dito yung niya, yung dibdib niya. Yun, mapipil nyo kaagad yan, tawag dito, matitimbang nyo, madi-differentiate nyo kaagad kung ano yung manok na merong mga matatawag nating heavy bone. Unang-una niyan mga pare ko, may share ko lang. Kalimitan talaga sa mga heavy bone na mga manok ay yung mga kitis o yung mga sinasabi nilang hapit yung mga balahibo. Kalimitan talaga sa manok kapag hapit yung balahibo mga pare ko ay mga makakapal talaga yung buto o malalaki talaga yung mga buto. Kaya yun yung tipo naman ng manok dito sa akin naman sa manukan ko, na yun ang mga pinipili kong i-breed para yung magiging anak naman ay talagang ganun din na magagaya, especially sa inahin. Number 1 sa inahin mga pare ko kasi most likely 70 to 80% ang magiging anak talaga nila ay magmamana talaga sa mga inahin pare ko o sa nanay niya na medyo maganda yung buto ng ng mga anak. So yun yung una mga pare ko yung selection ng materialis, kailangan heavy bone. Pangalawa naman, upbringing ng sisiw, kasi importante yan. Hindi naman natin sila mapapakapal mga pare ko kung bata pa lang ay sakitin na. So kailangan din talaga na pagpapalaki natin sa ating mga sisiw ay talagang mai-avoid natin na hindi sila masyadong magkakasakit. Di naman natin masasabi na hindi magkakasakit mga pare ko kasi normal yan, lalo na dala ng panahon. Pero meron namang mga paraan dyan. Unang-una dyan, kailangan merong shelter yung mga sisiw natin. Tsaka pangalawa, may vitamins. At especially mga pare ko, pinaka-importante yung bakuna talaga para may avoid natin. Kasi usually naman mga sipon-sipon, yun naman talaga yung mga tatama. Tsaka tatama naman yan, lalo na kapag kapag meron kang shelter, tatama na lang yan kapag pangit yung panahon. So halimbawa kung maulan-ulan talaga, nasa sistema din natin yan kung paano natin sila tawag dito aalagaan. Kasi pagdating kasi ng mga 1 month old, sa akin dito 1 month old, ay pinapakawalan ko na sa range. So magiging exposed ka agad sila doon sa mga elemento like katulad ng ulan, init,
Yun naman talaga yung nagbibigay ng sakit sa mga manok natin. Tsaka yung ano naman natin diyan, ang gagawin naman natin diyan ay sistema. So kailangan natin may sistema, magbibigay tayo ng prevention, tsaka kung tingin natin pangit naman yung panahon ay talagang pilitin din natin silang isilong para ano, kaya kailangan yung shelter para kung pangit yung panahon, isisilong kagad natin sila sa ano nila, sa bahay-bahay nila o sa shelter. So yun, kailangan sa sisiw pa lang ay maganda yung pagpapalaki, tsaka tawag dito, pilitin natin na magbakuna rin tayo. Pagdating naman sa ano pare ko, sa mga sa pagkain naman ng manok, pilitin din natin pare ko na pakainin natin sila na medyo quality rin naman yung patoka. Kasi hindi naman po pwede mga pare ko na magtitipid tayo, nagbabakuna na tayo, nagbibigay tayo ng supplements, vitamins sa sisiw, tapos titipirin din natin sa patoka. So pangit din yun kasi yung bakuna naman ay tulong lang naman yun sa ano, ma-i-avoid natin yung sakit o ma-prevent natin yung sakit. Pati yung mga supplements naman ay ang tulong naman yan ay para gumana naman yung pagkain ng manok. So kailangan tawag dito, magbigay rin tayo ng ano, tawag dito, quality na patoka. Yun din yung ano niyan, yun din yung isa ko sa masasabi diyan. Tsaka itong pangatlo mga pare ko, napaka-importante rin ito. Yung pagpapakapal din ng ano ng manok, normally magdidilaws tayo, magdideworm, which is yun naman talaga yung ginagawa ng lahat. Every month yan, tatanggalin natin yung mga kalaban, yung mga parasites, yun kasi yung magiging cause na mawawala ng gana yung pagkain ng mga manok natin. So di naman sila kakapal doon. So kailangan tawag dito, lagi natin siyang gagawin every month para siya nating maintenance, which is yun naman talaga yung tama. Tsaka tawag dito, check din natin sila time to time kasi lalo na kapag marami yung manok natin na inaalagaan mga pare ko, minsan kasi hindi na natin sila talaga na natututukan. Kumbaga bihira na lang natin sila mahipo. Kaya kailangan nakatutok din tayo. Kasi tawag dito, kung di natin sila matututukan, di naman natin masasabi kung maganda na ba yung katawan o hindi. So yun yung masasabi ko dyan mga pare ko na pagdating sa ano, pagpapakapal ng katawan ng manok. At saka ito mga pare ko, matagal ko na din tong ginagawa, yung ratio. Yung ratio naman doon sa pagkain ko, lalo na pag 5 months na, ang ginagawa ko dyan, pini-50-50 ko kagad dyan mga pare ko. Kasi dito pa lang sa ano, dito pa lang sa tawag yung pagpili ko naman ng materialis, ay maganda naman na talaga sadya yung mga ano nila, buto nila. So iniingatan ko na lang na hindi sila masyadong kumapal naman masyado kasi nandoon na yung katawan kasi more on talaga yan mga pare ko Kung maniwala naman kayo sa hindi sa akin, kapag maganda talaga yung buto ng mga stocks nyo, yung mga breeding material nyo, talagang imamana talaga nila yan mga pare ko At saka doon naman sa hindi naman alam kung paano pumili, always nyo piliin mga pare ko yung mga tight yung mga balahibo o tight yung katawan para hindi tayo maligaw kasi meron namang malaking tignan mga mababalahibo, yung tinatawag natin na heavy plumage. Magaganda din naman yung mga katawan ng iba nun pero hindi talaga siya majority kasi maganda o makapal lang siya tignan dahil sa balahibo. Unlike doon sa mga hapit yung balahibo, talagang always magaganda talaga yung ano nila. Tsaka madali silang pabukahin kasi nandoon na kasi yung kaha nila na makapal. So yun yung masasabi ko dyan mga pare ko na tawag dito kung paano pakapalin yung ano. Sana tong kaibigan ko, actually na-share ko naman sa kanya, talagang pinahipo ko lahat sa kanya yung mga manok. Kaya nga ako napaisipan na i-content to para at least malaman din naman ng ating kapwa naman na magmamanok o yung mga backyard natin ng mga kaibigan na ganun po yung yung sistema ko dito na bakit magaganda yung mga katawan kasi pagpili pa lang ay nandun na kaagad sa materialis. Tsaka sa patoka, ayun na nga, lagi nating ibigay sa ating mga manok ay tawag dito quality na patoka. Hindi ko na sasabihin mga pare ko kung anong klase yung mga patoka kasi pare-parehas lang naman tayo ng ginagamit. Ang nagkatalo na lang yan doon sa pag-aalaga natin sa manok. Kaya sinishare ko sa inyo na practice ko dito, lalo na kapag nakatali, lagi akong nagbabakuna, nagpupurga at nagliligo. Yun yung ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga kalaban, yung mga parasite. Tsaka nagbibigay rin ako ng B-complex dito every 15 days. So kaya bakit ako nagbigay ng B-complex every 15 days mga pare ko kasi marami kasing kapwa nating magmamanok
na misconception nila yung paggamit nitong B-complex. Akala nila ang B-complex ay pampakapal ng katawan, which is hindi po talaga pampakapal yung B-complex mga pare ko eh. Kasi ang magpapakapal ng katawan ng manok natin ay carbohydrates. Kaparis ng tao, carbohydrates naman talaga yung nagpapakapal at saka protina. Pangalan pa lang, protina at B-complex, napakalayo po ng diferensya. So, i-explain ko sa inyo mga pare ko ang gamit ni B-complex mga pare ko nagbibigay lang siya ng resistensya sa ating mga manok. Nagbibigay siya ng ng boost na gagana kumain yung ating mga manok. Maganda yung daloy ng dugo nila, mapupula yung itsura ng mga manok. Kaya maraming maraming nagmamanok sa atin na mali yung paniniwala nila o misconception yung paniniwala nila sa B-complex. Kasi kaparis ng tao mga pare ko paano ka naman tataba mga pare ko kung puro ka lang vitamins? Hindi ka rin kakain ng maganda, hindi rin maganda yung balance ng pagkain mo. So, hindi rin talaga gaganda yung katawan. Ganon din sa manok mga pare ko Kaya minsan napapansin ko sa mga nagpo-promote ng nasa mga social media app, pinopromote nila na yung produkto ng B-complex, sinasabi nila na pampaganda daw ng katawan. Oo, pero hindi nila sinasabi kung ano talaga yung totoong gamit ni B-complex. Hindi siya talaga pampaganda ng katawan mga pare ko Nagbibigay lang siya ng gana sa mga manok para gumanda yung katawan ng ating manok. Sa naman, yung may nabasa rin ako doon naman sa social media app pa rin, mga ginagamit natin ngayon ng mga platform, para ma-promote lang nila yung produkto nila na yung B-complex daw ay nagpaparami daw yun ng itlog, which is hindi rin talaga totoo yan mga pare ko kasi yung B-complex, uulitin ko, nagbibigay ng gana. Once na yung B-complex ma-absorb ng tama sa katawan ng manok, doon yung manok gaganda yung katawan kasi maganda yung daloy ng dugo. So ibig sabihin nun ay talagang yung sistema niya o yung digestion niya ay maganda, healthy yung digestive niya. So kaya ang mangyayari din, yung manok kakain ng maganda, kaya ang resulta magiging maganda yung katawan ng manok. So uulitin ko mga pare ko, ang B-complex hindi po yan nagpapakapal ng manok mga pare ko, nagpapataba, nagbibigay lang yan siya ng gana sa pagkain ng manok. Kahit doon sa mga hinahandang manok, ganun din yan mga pare ko. Minsan i-share ko sa inyo yung paghahanda sa manok, kung ano yung purpose naman ni B-complex mga pare ko, at saka yung ibang mga supplements mga pare ko. So yun lang mga pare ko, naisipan ko lang mag-vlog para at least malaman naman doon sa kapwa nating mga backyard na paano ba talaga yung tamang proseso para pagpakapal lang yun na nga, ulitin ko, unang-una dyan sa materialis pa lang, na mamili tayo ng medyo maganda talaga yung buto. Pangalawa, upbringing yung sisiyo. Kailangan yung sisiyo natin hindi masyadong nagkakasakit, di man natin maiwasan na magkakasakit, pero kailangan ma-prevent din natin kaagad. Unang-una doon yung bakuna. Saka pangatlo naman, yun na nga, pagdating naman sa tinali nating stag, so kailangan ang manok natin maintenance, meron tayo diyan yung pagligo at saka yung yung pag-deworm. Yan, tawag dito monthly yan, saka pagbibigay ng B-complex. So katulad nitong hawak ko mga pare ko, napapansin nyo, ito naman ay isang bulik. Napapansin nyo, bulik naman talaga. Maganda talaga yung katawan niya. Itong bulik na to mga pare ko, John Mendoza to na bulik. Kasama to sa tawag dito sa itong hawak ko mga pare ko, isa tong bulik, napapansin nyo, bulik yung kulay. Itong bulik na to kay John Mendoza to ng GM Fantastic Game Farm. So kung napapansin nyo, yung katawan niya talagang malapad na. Kasi itong bulik na to mga pare ko, ang bone structure naman nito ay ganun din, heavy bone. So pagdating ng panahon, hindi rin ako mahihirapan na yung magiging anak din nito ay talagang 80% ay magmamana sa kanya. Kasi ganun talaga yung struktura ng katawan nila, malapad. So ang magiging offspring din nito, yung magiging stag na anak nito ay ganito rin yung katawan niya. Hindi malayo na magiging ganito mga pare ko. So yun lang mga pare ko, na-share ko lang sa inyo tong topic na to para at least naman doon sa mga kapwa nating backyard nahihirapang magpakapal ng manok, which is basic lang naman talaga, madali lang naman talaga yung solusyon dyan. Unang-una yung materialis talaga, number 1 yan na kailangan piliin natin sa breeding, yung maganda na talaga yung katawan. Tsaka nga pala mga pare ko, sa pahulugan system din natin pala, continue pala yung natin, yung pagtanggap ng mga reservation fee. Meron na lang tayong mangilan-ngilang mga slot na sa pahulugan natin kasi selected lang talaga yung yung tawag dito, yung
dami ng sinasali ko dyan sa pahulugan. So sa mga nagtatanong, PM lang kayo sa akin, sa comment lang kayo para tawag dito ay masagot ko kayo kung sinong gustong sumali. So yun lang mga pare ko, maraming salamat mga pare ko. Tsaka sana huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-comment na rin mga pare ko, kasi balang araw on the way tayo na magbibigay tayo ng mga techniques o konting tips kung paano yung tamang proseso sa pagmamanok dito sa Parikoy TV. So yun lang mga pare ko, maraming salamat sa inyo mga pare ko. Peace out mga pare ko.